Guys, welcome back to my YouTube channel. Sa mga baguhan pa lang at nagbabalak pumunta dito sa Saudi. So, ayan, ipapakita ko sa inyo guys yung bahay na pinagtatrabahuan ko dito. So, katulad sa ating thumbnail sa baba. Totoo ba na malalaki yung mga bahay dito sa Saudi guys? So, actually pala guys, ako ay isang full-time nanny dito sa Saudi. So, ayan na nga. Ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kalaki yung bahay ng aking mga employer. So, ayan na nga guys, from main door, bubungad sa inyo yung stairs papunta sa taas, sa second floor. So, ang apartment ng amo ko guys is dalawang floor. Sa taas yung kwarto namin ng kasama ko, kwarto nila at kwarto ng mga bata. Dito naman sa baba guys ay merong mini playroom kung saan naglalaro kami ng mga alaga ko. And dito rin yung living room and kitchen. So, dito pala guys, may maliit na room para sa washing area. So, ayan. Ang washing dito guys is automatic kaya hindi ka na mahihirapan. Halimbawa lang na mag-apply ka as DH or taga-linis dito sa Saudi. So, maswerte ka kung mapunta ka sa maliit na bahay katulad nito sa apartment. 'Di ba? Kasi guys, yung labahin, ilalagay mo lang sa machine, paglabas, tuyo na. Paplansyahin mo na lang, walang kahirap-hirap, 'di ba? So, maliit lang guys yung bahay ng amo ko guys, kaya medyo magaan yung trabaho namin, lalo na yung kasama ko na tagalinis. Pagkatapos ng mga gawain, wala nang gagawin, only dot-dot na. So, sa TESDA guys, kapag nag-training kayo, ituturo naman yan sa inyo ng mga teacher or mga trainer dyan sa Pinas kung paano gamitin ang automatic washing machine. So, para pagdating dito, alam nyo na kung paano siya i-operate. So, ito naman yung living room. Ayan, maliit lang siya guys. Actually guys, sa gabi, mga 10 or 11 kapag medyo gabi na at may pasok, hindi na yan kailangan linisin. Bukas naman kinaumagahan. So, ito naman yung kitchen namin guys. Ayan. Sa umaga lang ito guys nililinis, sa gabi kahit wag na linisin. Once lang siya minsan nililinis ng kasama ko. Okay lang naman yung sa amo ko dahil yung amo ko ay hindi masilan. So meron pala kaming fridge ng kasama ko guys. May sarili kaming fridge. Ayan. Ito naman yung mga gamit ng alaga kong baby. And sa kabilang fridge, may sariling fridge din yung mga amo ko. Ayan. So, sa second floor naman tayo guys. Ito, papunta tayo doon sa taas. Ipapakita ko sa inyo yung kwarto namin. So, sa first room, dito yung room ng amo ko. Actually, dito guys, bawal pala guys mag-video guys ha. Bawal ipakita sa mga amo. Dahil mahigpit yung mga amo dito. And bawal picturean yung mga alaga. Kaya medyo ipapasilip-silip ko lang sa inyo guys para magkaroon lang kayo ng idea. So, ito yung kasama ko guys. Ito yung kwarto namin. Medyo makalat kasi dito nilalagay yung mga abayas nila. So, ayun na nga guys. Nakita ninyo ko gaano kalaki yung bahay na pinagtatrabahoan ko. So, yung kasama ko na yun guys, pauwi na siya this coming 29. So, last September 29, magpa-flight na siya pauwi ng Pilipinas. Hindi na daw siya mag-renew. So, ayan lang guys, sa mga papunta pala, hindi po lahat ng bahay dito sa Saudi ay malalaki. So, maliit lang siya guys para sa mga small family at saka siguro sa mga bagong mag-asawa. So, apartment lang yung bahay nila. So, hindi ganun ka-pagod yung trabaho dito guys. Kasi, kung tustusin guys, ilang oras lang matatapos mo na yung trabaho mo. And dito sa Saudi guys, only dot-dot ng cellphone. So, hindi siya nakakapagod. Lang guys, sa mga papunta pa lang at sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Saudi. So, kayong mag-alala guys dahil hindi lahat ng bahay dito sa Saudi is malalaki. So, ikaw kapag full-time nanny ang papasukan mo, medyo mas nakakapagod siya compare sa tagalinis. Kasi yung tagalinis guys, pagkatapos nilang magtrabaho, wala na silang gagawin. So, only dot-dot na. Diba? Plansya, gano'n, hanggang sa maubos na yung oras mo. Hindi katulad ka sa nanny guys na hanggat hindi matutulog yung alaga mo, lalo na katulad sa akin na may newborn, hindi rin ako matutulog. So, yun lang. And then, mas medyo malaki yung responsibility ng
nani compare sa tagalinis. Kasi alam mo na pag bata, kailangan medyo alagaan mo talaga sila guys. Lalo na dito sa Saudi, ibang-iba yung mga bata dito compare dyan sa Philippines. So yun lang guys, sa next video naman, isi-share ko sa inyo guys kung ano yung mga attitude ng mga bata dito compare dyan sa Philippines. Kung bakit ko nasabi na medyo nakakapagod yung pagiging nanny. So siguro next time kapag mag-apply ako, so nagpa-plan kasi ako guys na pagkatapos ng contract ko dito sa Saudi, maglilipat ako ng bansa. So meron akong isang country na gustong applyan bilang nanny din, pero kasi dahil dito na sa experience ko sa Saudi, parang nakakapagod kasi maging nanny guys, so pinag-iisipan ko pa, diba? So yun lang guys, sana may na tutunan kayo mga papunta pala dito sa Saudi. Go lang guys, kasi mas maganda na subukan. Diba, wala namang masama kung subukan. Mas maganda magtrabaho dito sa Saudi compare dyan sa Philippines. Mas makakaipon kayo dito guys, kasi libre lahat, and then walang labas-labas, walang day off. Kaya makakaipon talaga kayo 100%. Katulad sa akin na magto 2 years na ako guys, and awa ng Panginoon, medyo may naitabi-tabi na. Diba? Nakadepende po yun sa inyo. Huwag lahat ipadala. So may gagawin din akong video guys kung paano makaipon bilang isang domestic helper na medyo maliit lang yung sahod natin guys, na kahit pa paano ay makakaipon tayo. Okay? Thank you so much!